Ma'am, yung basta ang sabi nga ninyo, our president is again going ballistics. Naawa na po ako sa ating Pangulo. Naawa na po ako sa ating Pangulo. Peter Ko, Tony Ko, and Vicente C. were reportedly using shabu inside the cell of Peter Ko. Inmate Edgar Cinco witnessed the three using drugs and reported them to Donggail. Clarence Donggail, isa rin po yung Bilibid 19, another inmate who is a police major. Donggail told them to stop and warn them of the consequences. So, sobra naman ang pagtingin nila sa atin. Tama naman natin na maniniwala tayo sa mga ganyang istorya. Bilibid 14 is supposed to be the most guarded facility now. Nandyan yung mga staff. Tapos gagawa ng istoryang ganyan na nagsasyabu kaya nagkarayot. Tama na po. In your desperation, Pangulo, para siraan niyo ako. Hindi niyo na iniisip kung ano na yung nagiging itsura niyo sa mata ng bayan at saka sa mundo. Kayo na po ang pinagtatawanan. Hindi po ako. Inosente po ako. Tama na, nagkakamali na kayo. Iba-iba na yung mga version nyo, iba-iba na yung mga istorya nyo. Kung ano-anong mga iniimbento nyo, katulad nung kahapon na naman, ano naman 300 million na yan. Tama na po. Sino mga susunod nilang gigipitin? Sino mga susunod nilang gagawa ng kwento? Sino mga buhay ang sisirain nila? Sino yung mga privacy na mga sisiraan? Mga former staff ko, mga former officials ko. Nilalapitan nyo na po lahat. Alam ko po yan, nakakarating po sa kanila, mga sumbong nila sa akin. And I feel so helpless. I cannot even help them with lawyers. Dahil kung papadalhan ko sila ng lawyers, sasabihin nila, ayan, kasi proprotektahan para hindi siya i-ano. So what am I supposed to do now? Tell me. I'm not going to leave this country and escape anything because there is nothing to escape from. May mga nag-a-advise na sa akin ng mga well-meaning friends. Mag-isip-isip ka na, Laila, kasi kaka-announce din nga ng Pangulo na ikukulong ka na daw talaga. Maghanap ka na ng asylum. Why should I do that? I want to fight here in my country. Di ba ako duwag? Dahil wala pa akong kasalanan. Yung mga nagtatago lamang. At saka yung mga walang mga mga duwag ang umaatras. Hindi po si Laila de Lima. Hindi po ako pinalaki ng tatay ko na maging duwag. Tama na. Hulihin niyo na ako ngayon. Kung yan naman talaga gusto nyo, ikulong nyo na ako ngayon. I'm here. Do what you want to me, Mr. President. I'll wait for you. Thank you. Ibinunyag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na nawawala ang may 300 milyong pisong drug money na nakumpiska sa raid sa Bilibid noong December 2014 na pinangunahan ni dating DOJ Secretary Leila de Lima. Narito ang report ni Roderick Mendoza.
testigo umano ang hawak ngayon ng Department of Justice na magpapatunay na may nawawalang 300 million pesos na drug money galing sa Bilibid. Nakumpiska umano ito sa Oplan Galugad na isinagawa noong December 15, 2014 sa pangunguna ni dating Secretary Laila De Lima. Ang sinabi lang sa dyaryo, 1,600,000 lang ang parang more or less na nakuha nila. But in reality, sabi ng testigo, mahigit po niya yan ng 300 million. Ayon kay Aguirre, isang inmate at isang intelligence agent ng gobyerno ang kanilang testigo na naroon mismo nang isagawa ang raid. Nakapalooban niya ito sa report na isinumite ng agent matapos ang operasyon sa Bilibid. Hindi na rin itinanggi ng kalihim na gagamitin ng pamahalaan ang lahat ng resources nito upang makasuhan si Senador Laila De Lima. Kapagkat naniniwala ang gobyerno, ako naniniwala unang-una na talagang may kasalanan siya. So we have to use everything kung kinakailangan ipin down. Otherwise, pag hindi mo ginamit lahat, baka makawala pa yung may kasalanan. Bukas din anya ang DOJ na gawing testigo ang dating driver at umano'y nakarelasyon ni De Lima na si Ronnie Dayan na handa nilang bigyan ng proteksyon. I am inviting him na sana umapir siya sa Congress. Sabihin niya yung totoo doon. Ayaw namang patulan pa ng kalihim ang patutsada ni De Lima na peke ang kanilang mga testigo. Nasawi ang high-profile inmate na si Tony Ko at 3 ang nasugatan sa stabbing incident na naganap kaninang umaga sa loob ng New Bilibid Prison. Mula sa Muntinlupa may report si Sherwin Kulubong live. Yes, Sherwin. Yes, Flor, patay ang isang high-profile inmate habang 3 iba pang sugatan sa pananaksak sa New Bilibid Prison bandang alas 7:30 ngayong umaga. Batay sa inisyal na ulat na ipinarating ni Justice Undersecretary Erickson Balmes, napatay sa insidente si Tony Ko habang sugatan naman sina Vicente C., Peter Ko at JB Sebastian. Kasalukuyang ginagamot sa Muntinlupa Medical Center ang mga sugatan. Flor, ayon naman kay Rolando Asuncion ng OIC ng Bucor, nagsimula umatong gulo sa Building 14 sa pagitan mismo ng mga high-profile inmate matapos isumbong ni Edgar Cinco kay Clarence Donggail na nagpapat-session ng 3 inmate na sina Vicente C., Peter Ko at Tony Ko. Dito na umano sumiklab ang riot sa pagitan ng grupo ni JB Sebastian at Edgar Cinco. Patuloy namang iniimbestigahan ng pamunuan ng Bureau of Corrections ang insidente. At yan ang ating update mula rito sa Muntinlupa City. Balik sa iyo, Flor. Sherwin. Yes, Lord. Wala ka bang balita kung anong lagay nung 2 sugatan, yung si Sebastian at saka yung si Peter, Peter Ko ba yun? Si Peter Ko, ayon kay Rolando Asuncion, ay isinugod na sa Manila Hospital. Samantalang si JB Sebastian Flor ay nung makita doon ni Asuncion, ay maayos na raw ang lagay nito na kabenda at meron lamang daw umanong gasgas sa kanyang dibdib, Floor. Sa dibdib. Yung isa saan naman? Hindi pa binigay yung detalye niyan ng OIC ng Bucor, Floor. Samantala mamaya daw magbibigay sila ng iba pang impormasyon at yung kopya ng CCTV dito sa mga kawani ng media. Magandang tanghali, nagpapalig ang PTV Newsbreak. Nagkaroon ng riot sa Building 14 ng New Bilibid Prison. Nasaksak at napatay sa insidente ang high-profile inmate na si Tony Ko, habang critical naman ang drug lord na si Peter Ko. Sugatan naman si JB Sebastian at Vicente C. Mula sa NBP, may report ang aming kasamang si George Bandola. George Bandola. George? Audrey, actually, ang pangunang report na nakarating din sa atin ay yung pangalang, ang update na si Tony Ko pa lamang ang namamatay ng dalhin sa Muntinlupa Medical Center habang nandun pa sa ospital itong si JB Sebastian at si Peter Ko. Samantalang yung isa pa na si Vincent D. ay nasa ospital naman ng Muntinlupa. Patuloy na nakikipag-coordinate din tayo dito sa mga opisyal ng Bureau of Corrections dahil nga sa naging mahigpit ngayon ang mga membro ng Special Action Force at ang membro ng Bucor para magbabantay sa loob at labas nitong National New Bilibid Prisons. Dahil sa matapos yung pangyayari kaninang alas 7 ng umaga ay nagsisimula na rin sila ngayong mag-imbestiga kung saan nga ba talaga nag-ugat ang
ang kaguluhang o ang riot na ng paranaksak dito sa mga high value inmates na ito o yung mga tinatawag na very important preso. Sinasabi nga sa mga pangunang report din na nagkaroon di umano ng pot session sa loob ng selda nitong si Peter Ko bago nangyari ang saksakan sa pagitan ng mga itinuturing na ilan sa mga dapat na tumayong witness ng pamahalaan para sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng proliferation pa rin ng illegal drugs dito sa New Bilibid Prison. Yung mga tao dito sa paligid ay talagang naiintakutan at maging sila ay yung mga regular na bumibisita sana dito sa Bilibid Prison ay magkakaroon muna ng paghihigpit at hindi mo na agad papapasukin dahil nga sa nangyaring paghihigpit ngayon dito sa Bureau of Corrections, particular dito sa New Bilibid Prisons. Magbabalik pa tayo sa ilang mga update, lalong-lalo na kaugnayan ng isinasagawang mga pangunang investigasyon at ang mga pangunang pahayag din ng mga Bucor officials.